May metralyadora si Ali, putang ina. Sige, inatake niya sila. Putang ina gago, bumaril kayo! Bumaril kayo, tarantado! Tingnan mo yon, pumapasok na siya. Nasa loob na siya ng bahay. Sige, pakina. Tagapin mo, patay tayo dyan, putang ina. Putang ina, tingnan mo. Aray, putang ina, tingnan mo ito. Nakapasok lang nung lalaki, putang ina gago. Buhay pa kaya sila doon? Ewan, tara na. Putang ina ang gulo nito. Putang ina ako, gago, yung kuryente. Shocked ako. Nilunok ni Putin ang pagkatalo matapos pilitin ng mga drone ang mga Ruso na iwanan ng mga estratehikong lugar sa Moscow. Sa mga huling oras na ika-20 ng Hulyo 2026, isang napakalaking alon ng mga drone mula sa Ukraine ang tumawid sa impapawid ng Russia at tumama sa mga pasilidad ng lohistika, mga industrial na lugar at mga estrukturang may kaugnayan sa lanis sa paligid ng kabisera. Ang pag-atake ay nagpaalis sa mga manggagawa, nagdulot ng sunog malapit sa mga pangunahing paliparan sa Russia at ibinunyag ang kahiyahiyang kapalpakan sa proteksyon ng sentrong pampulitika ng Kremlin. Ayon kay Alkalde Sergei Sobyanin, mahigit 4 na raang drone ang inilusad laban sa rehiyon ng Moscow mula linggo ng gabi hanggang madaling araw ng Lunes. Kinilala mismo ng Rusya na 85 sasakyang panghimpapawid ang nakalapit sa kabisera bago ito na-intercept. Ayon sa Ministry of Defense ng Russia, napabagsak nila ang 381 drone sa iba't ibang reyon, pati sa Dagat Itim at Dagat Azov. Kahit na napakaraming bilang ang inanunsyo bilang nawasak, may ilang mga aparato pa rin na nakalusot sa harang at nagdulot ng pinsala sa mga lugar na pinoprotektahan ng makapangyariang sistema ng depensa ng Rusya. Isa ang Domodedovo sa pinakanapektuhan. 7 tao ang nasugatan sa lungsod kasama ang 3 mamamayang Chino matapos maabot ng mga drone ng isang industrial na lugar malapit sa paliparan. Sa bagong mundong ito, hindi mo alam. Nasunog ang industrial park at tinamaan din ang isang gusaling tirahan. Sa distrito ng Podolsk, kinailangang bakantehin ang logistics center ng Wild Berries, ang pinakamalaking digital retailer sa Russia bilang pag-iingat. Umalis sa mga manggagawa habang sinusuri ng mga otoridad ang panganib ng mga posibleng panibagong pag-atake. Kinumpirma ni Volodymyr Zelensky na tinamaan ng mga puwersang Ukrainyano ang mga pasilidad ng logistics at imbakan ng langis sa rehiyon ng Moscow. Ang layunin ay putulin ang mga estrukturang ginagamit para suportahan ang makina ng digmaang Ruso at pilitin si Putin na gumastos na mas marami pang mga yaman para protektahan ang sarili niyang teritoryo. Ipinapakita ng Ukraine na ang layo mula sa hangganan ay hindi na garantiya ng seguridad para sa mga refinery, imbakan, sentro ng distribusyon o mga industrial na pasilidad ng mga Ruso. Diyan nagiging mas masakit na dagok para sa Kremlin ang opensiba. 2 araw bago ito, tinamaan ng drone ng mga sentro ng Wild Berries sa Kotovsk, Tambov at Elektrostal malapit sa Moscow. Ipinahayayag ng mga otoridad ng Russia na 7 manggagawa ang namatay sa Kotovsk at 12 ng tao ang nasugatan sa mga pag-atake. Ang mga manggagawa ay natatrabaho. Inakusahan ng Ukraine ang kumpanya na nagbebenta ng mga materyales na ginagamit ng militar ng Russia, kabilang ang mga kagamitang elektroniko at mga produktong ipinapadala sa mga unit na kasali sa digmaan. Ipinakita sa larawan ni Dovidas Vitkauskas ang napakalaking haligi ng usok sa ibabaw ng sentro ng Wild Berries. Ipinapakita ng laki ng sunog kung bakit mahalagang target ang mga bodega. Dito nakaimbak ang mga kalakal sa sakyan, sistema ng distribusyon at network ng lohistika na kayang mabilis maglipat ng materyales sa buong Rusya. Tumaas din ang presyon sa sektor ng fuel. Noong madaling araw ng Hulyo 19, tinamaan ng mga drone ng 3 lugar ng imbakan ng langis sa Stavropol at sa kalapit na Vyaznik. Kinumpirma ng lokal na otoridad ang sunog sa 2 industrial na lugar.
Sa pagsusuri ng mga larawan, natukoy na kabilang sa mga tinamaan ng isang pasilidad na pinapatakbo ng Lukoil at Yugnev product. May 42 tangke at tinatayang kabuang kapasidad na 57,600 metro kubiko ng gasolina, diesel at mga pampadulas. Sa bidyong inilabas ng Karta de Hormuz, isang makapal na maitim na ulap ang umakyat sa Stavropol habang kumakalat ang apoy sa industrial na lugar. Ipinakita sa video na isang gabi lang na pilitang sabay-sabay labanan ng mga Russian na koponan ng ilang sunog. Ipinapakita ng magkakasunod na pangyayari ang koordinadong kampanya para ikalat ang depensang pangimpapawid ng Russia, painayin ng mga sistema ng pagharang at tamaan ng fuel na ginagamit ng mga truck, nakabaluting sasakyan, eroplano at mga pasilidad militar. Nararamdaman na ng Moscow ang epekto sa sarili nitong kalakalan ng enerhiya. Noong ika-8 ng Hulyo, pansamantalang ipinagbawal ng pamahalang Ruso ang pag-export ng diesel. Umuusbong din ang paggamit ng maliliit na drone sa labanan. Sa bidyong inilatala ng Osin Defender, ang aparatong kinilala ng mga profile bilang drone na Hornet ay hinahabol ang isang truck ng depensang panghimpapawid ng Rusya sa isang kalsada sa silangang bahagi ng Ukraine. Kailangang ilipat ang mga truck para maprotektahan ng tropa at kagamitan, ngunit nakakaroon ng pagkakataon ng mabilis na drone ng mga Ukranyanong operator. Ang depensang panghimpapawid na dapat sana'y humahabol sa mga sasakyang panghimpapawid ang siya na yung hinahabol sa mismong kalsada. Tumugon ang Rusya sa pamamagitan ng mas malawak na pag-atake sa infrastruktura ng Ukraina at sibil na paglalayag sa Dagat Itim. Ayon sa autoridad ng pantalan sa Ukranya, tinama ng puwersang Ruso ang barkong Golden Leo matapos umalis sa Odessa. Ang barko ay naglalayag sa ilalim ng bandila ng Guinea-Bissau, nagdadala ng mais mula Ukraina at may tripulanteng binubuo ng iba't ibang nasyonalidad. Ayon sa autoridad ng Ukranya, 10 tripulante ang namatay at 8 ang nailigtas. Ang litrato na inilabas ng Nexta ay nagpapakita ng usok na lumalabas mula sa likurang bahagi ng barko. Ang pag-atake sa barkong may kargang butil na umaalis sa sona ng labanan ay nagpapataas ng panganib sa mga sibilyang manggagawa at nagbabanta sa pangunahing ruta ng pag-export ng Ukraina. Ipinapakita rin ng insidenteng ito ang hirap ng Rusya na pigilan ng mga drone ng Ukraina nang hindi tumitindi ang mga pag-atake sa daungan, imbakan at rutang pangkalakalan. Isa pang video na inilatala ng profile na Intel ng bukas na Codigo ay iniugnay sa Sulone sa rehiyon ng Zaporizhia. Makikita umano sa video na tinamaan ng drone ng Rusya ang lokomotiba ng tren ng pasahero. Sa ngayon, ang lokasyon, modelo ng aparato at ang buong mga pangyayari sa video na ito ay hindi pa nakukumpirma ng mga independenteng pinagkukunan. Mas pinapalala ng eksenang ito ang pag-aalala sa mga pag-atake laban sa mga infrastrukturang pangriles na araw-araw ginagamit ng mga sibilyan. Habang palapit ang mga drone sa Moscow, iniulat ng tropang Ukranyano ang panibagong malaking pagkatalo ng mga Ruso sa Zaporizhia. Ayon sa ika-225 hiwalay na rehimyentong panglusob, nakahuli sila ng 64 na sundalo sa mga operasyon laban sa mga grupong nagtangkang palihim na tumawid sa mga linya ng Ukraina. Ayon sa unit, hinahanap ng mga Ruso ang drone teams, nangangalap ng impormasyon at nagtatanim ng mga bandila para gumawa ng peking video ng diumano'y tagumpay sa teritoryo. Naganap ang mga pagdakip sa loob ng humigit kumulang 1.5 buwan sa mga lugar ng Ternuvati, Kozivitsev, Rizdivyanka, Verkhnyatersa at Vozdivizivka. Idinagdag ang mga sundalo sa grupo ng mga bihag na maaring ipagpalit sa inaharap. Tinapos ang isang operasyon na dapat sanang magsilbing propaganda para sa Moscow, kung saan 12-12 ng kalalakihan ng sumuko at inalis sa harapan. Maraming salamat sa panunood ng video na ito hanggang dulo. Suportahan ang aming proyekto at magbigay ng suportang pinansyal sa pamamagitan ng Pixkey na makikita sa inyong screen. Kami ay independenteng channel na nabibigay ng tama at totoong impormasyon. Malaking tulong ang inyong ambag sa aming pagpapatuloy.